Magandang umaga po sa ating lahat, JTG family. Bago po tayo magsimula, konting paalala sa ating announcement. Una na po dyan, magkita-kita po tayo tuwing midweek service. Yan po ay ginaganap tuwing Wednesday, alas 7 ng gabi. Magsama-sama rin po tayo every month. Tayo yung may Fuel Night Friday po natin yung ginaganap 7 p.m. dito po sa ating JTG GMA Hall. Also, we would like to encourage everyone at full capacity na po tayo sa ating Sunday worship service. Meron po tayong 8 a.m. at 10 a.m. That's on-site. At nagsusupport tayo online 10 a.m. to 11:30 a.m. at jtg.gma.ph. And finally, we encourage everyone, sumali na kayo sa ating mga small groups. May 3 pamamaraan kung paano po tayo sasali. Meron po tayong Bible study group, discipleship group, at connect group. According to your age, we have youth, young adults, and men's and women's connect group. Simulan na po natin ang ating morning devotion. Muli, magandang umaga po sa lahat. Kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa aking tugo. Kailan may di bababayaan sa iyong rahama. Matatagpuan sa iyong laman. Nananatili sa iyong lihim at sasamahin ka sa dagong
Magandang umaga po, JTG family. Maraming salamat sa Diyos at muli po, tayo po ngayon ay mag-aaral ang salita ng Diyos. Bago ang lahat po, manalangin muna po tayo. Father God, in the name of your Son Jesus Christ, lubos-lubos po ako nagpapasalamat po, Ama, sa panibagong araw po ito na ipinagkaloob mo po, Ama, sa buhay ng bawat sa amin. Bagong umaga, bagong pag-asa, Amang Banal. Dalayan ko po, O Diyos, sa aming pag-aaral ng iyong salita, Amang Banal, patuloy mo po buksan ang spiritual eyes, spiritual ears, spiritual hearts and minds po, Ama, ng buhay ng bawat sa amin. Maunawaan po namin ang mensahe mo po, Amang Banal, na amin po nga pagsalusaluhan, pag-aralan sa umagang ito. Salamat po, ang Banal ng marami. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Okay po, bali po ang topic natin sa umagang ito is Be Still. At ang book po at verse na ginamit ko po ay matatagpuan sa Isaiah 40 verse 31. So balit bago po basahin ang given verse na ito, basahin ko muna po yung mga ahead verses po. Sabi po dito sa verse 27, Israel, bakit ka ba nagrereklamo? Na tila hindi pansin ni Yahweh ang kabalisahan mo o hindi inaalayan sa kanyang nararanasan. Verse 28, hindi ba ninyo nalalaman, di ba ninyo naririnig na itong si Yahweh ang walang hanggang Diyos, ang siyang lumikha ng buong daigdig. Hindi siya napapagod, sa isipan niya ay walang makakaunawa. Verse 29, ang mga mahina at mga napapagod ay kanyang pinapalakas. Verse 30. Ito na po yung ating hindi pa pala. Verse 30. Kahit na ang mga kabataan ay mapapagod at nanlulupaypay. Verse 31. Ito na po yung ating given verse. Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi napapagod. Sila ay lalakad, ngunit hindi nanghihina. Ito po yung maranasan ng mga lingkod ng Diyos na patuloy na pinagkakatiwala ang kanilang mga buhay patungkol sa paglilingkod sa Kanya. Okay, let's go on po. Bigyan ko na lamang po ng emphasis yung word sa given verse, yung salitang nagtitiwala. Being a servant of the Lord is not an easy task. Ang paglilingkod po sa ating Panginoong Diyos ay hindi po ganoon kadali. Our Lord Jesus set an example kung paano po tayo maging payapa sa paglilingkod. Siya po ay buong puso niyang ipinagkatiwala sa ating Diyos Ama ang kanyang paglilingkod. Sinunod niya ang kalooban ng Diyos Ama, naging masunurin siya sa kabila ng sobrang hirap na kanyang mga pinagdadaanan. Jesus remained still. Though Jesus physically, mentally, and emotionally experienced severe pain, his spiritual life never affected. Nung siya ay naglilingkod dito sa mundong ibabaw na ito, nanatili siyang lingkod ng Diyos na naroon po yung karakteristik ng be still. And that is because his spiritual life never affected. This is the reason why Jesus continuously did his ministry victoriously here on earth. Kilala po ni Jesus ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Sa panahon po natin ngayon, napakahalaga na kilala natin ang Diyos na ating paglilingkuran. No matter how hardship ang ating mga pinagdadaanan as servant of God, nawa huwag po tayong sumuko dahil kilala na natin ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Marami na po tayong life testimony proof na ang Diyos ay alam niya ang lahat ng ating pinagdadaanan,
Katulad po ng ahead verses, katulad yung mga complain ng mga Israelites, sila ay nababalisa, akala nila pinapabayaan na sila ng Diyos. Again, because, sabi ko nga kanina, they do not know the Lord they are serving. Kulang sila sa kaalaman patungkol sa Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Siya po yung Diyos, siya po yung Panginoong Diyos natin na laging available to give us enough strength for us to remain still while serving Him. As long all of us believers of Jesus Christ continuously na ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating mga buhay patungkol sa paglilingkod natin sa Kanya, we will never miss the availability of His strength to be imparted to us, and that is His promise in Isaiah 40:31. Basahin ko lang po ulit. Muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Lilipad silang tulad ng mga agila, tumatakbo, ngunit hindi napapagod. Lalakad, ngunit hindi nanghihina. Again, dahil po, kilala nila yung Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Dahil kahit ano yung hirap ng pinagdadaanan ng tunay na naglilingkod sa Diyos, maging sa kapanahuanan natin ito, we remain still. Those years in our lives up to the year 2023, tayo lamang po ang nakakaalam kung ano po ang naging estado ng ating paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Sakali hindi po natin napasaya, napangiti ang ating Panginoong Diyos sa mga nagdaan taon up to year 23, nawa year 2024, magkaroon po tayo ng goal na mapasaya at mapangiti ang ating Panginoong Diyos sa paglilingkod natin sa Kanya. Nawa po sa paglilingkod natin sa Kanya, yung puso natin ay tunay na nagtitiwala sa Kanya. Wala bang pag-aalinlangan sapagkat never na maranasan natin yung characteristic of a genuine servant of God, yung salitang be still. Nawa sa panahon muli na makaranas tayo, itong year 2024, ng pagdidisiplina, makaranas tayo ng iba't ibang challenges, situations, and circumstances, let us all entrust completely, faithfully, ang ating mga buhay sa ating Panginoong Diyos for us to become more still in serving Him. This year, 2024. At dito natin mapasaya, mapangiti ang ating Panginoong Yesus na kahit nahirapan tayo sa paglilingkod, without complaining, and our hearts is that be still, sigurado po mapasaya natin ang puso ng Diyos, mapasaya po natin ang puso ng Diyos itong year 2024. Hanggang dito na lamang po. Nawa po, meron po tayong natutunan, kahit maikli lamang po ito ang sinire ko. Tayo po ay manalangin muli. Mambanal, sa oras po nito, Mambanal, lubos-lubos po ako nagpapasalamat po, muli sa pagkakataon na pinagkaloob mo po sa akin upang mag-share po, Ama, na yung salita sa morning devotion. Ama, salamat po sa opportunity na ito, Father God, na lagi mong ipinagkakaloob sa buhay po ng bawat sa amin, na kami po ay Mambanal, hallelujah, magamit mo rin po, Mambanal, sa iyong kingdom. Nawa po, Mambanal, ang paggamit mo po sa amin sa iyong kingdom is itong year 2024, nawa po, Mambanal, our heart is genuine sa pagtitiwala sa iyo. Mambanal, salamat po ng marami. Ito po ang aking samo at dalangin sa iyo lahat ng papuri, pagluwalhati, pagdakil at pagsamba, parangal at pasasalamat sa pangalan ng Ama, ng Anak at Banal na Espiritu Santo. Amen po.
Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. We give you praise, we give you honor, we give you glory. O God, purihin ka, Panginoon. Dakila ka, O Diyos, sa umagang ito, Ama. Salamat po, Panginoon, sa panimbagong lakas, sa panimbagong hininga na ipinagkatiwala mo sa amin, Panginoon, Lord God. Ama, salamat sa iyong lingkod na patuloy mo ginamit sa umagang ito. At patuloy, Panginoon, Lord, ang lahat ng nakikinig sa iyo, Panginoon, Lord God, pagpalain mo ng karunungan upang mas lalo pa maintindihan yung mga salita. At dalangin ko, O Diyos, ang mga bagong mananampalataya sa iyo, O Diyos. Tulungan mo ang bawat isa, Lord God, na lahat ng mga Christian, Panginoon, Lord God, maging deeper, Panginoon, na magkaroon ng relasyon sa iyo, Panginoon, Lord God. Lumalim pa sila sa pagkakilala sa iyo, Ama, at patuloy magamit ang bawat isa, Panginoon, Lord God, sa huling kapanahonang ito, Lord God. Palakasin mo ang bawat mananampalataya sa iyo, Ama. Dagdagan mo pa, O Diyos, ang aming pananampalataya sa iyo, Ama, at patuloy dalangin ko, Panginoon, Lord God, na magkaroon, Panginoon, Lord God, ng kauhawan na hanapin ang iyong presensya, Panginoon. Magkaroon sila, Panginoon, Lord God, na may relasyon na lumalim sa iyo, Ama. At salamat po, Panginoon, Lord God, na higit sa lahat, unahin ka sa lahat ng aming gagawin, Lord God, sa buong maghapong ito, Lord God. Ikaw lamang, O Diyos, ang mapapurihan sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, Lord God. Dalangin ko ang lahat ng nanghihina, Panginoon, Lord God, ay palakasin mo sila. Ang lahat ng mga backslider, Panginoon, Lord God, ibalik mo sila, Panginoon, Lord God. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging na may magagawa sa bawat puso nila, Panginoon, na mabago, Panginoon, Lord God, yung pusong masuwayin, Panginoon, Lord God. Gawin mo, Ama, na pusong masunurin, Ama. Lord, salamat po, Panginoon, maging sa lahat ng nangangailangan ng financial, Lord God, magkakaroon, nangangailangan ng kagalingan, Ama, Lord God, ay masusumpungan nila, Panginoon, Lord God, nangangailangan ng kalayaan, Panginoon, Lord God, masusumpungan nila dahil ikaw ang Diyos na nagpagaling noon, nagpala noon, Lord, hanggang ngayon. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Kaya naman, Ama, salamat po, Panginoon, sa umagang ito, Lord God. Salamat po, Panginoon, pinagkatiwala na namin sa iyo, Ama, ang bumaghapong ito. Samahan mo kami, Panginoon, Lord God, sa lahat ng gagawin namin sa buong Jesus the Gospel Family, Lord God. Patuloy, Ama, Lord God, samahan, ingatan mo, Panginoon, Lord God, sa lahat ng anumang ginagawa ng bawat isa, Lord God. At patuloy pagpalain mo, Ama, ang buong Jesus the Gospel Family. Ama, salamat po, Panginoon, sa oras na ito, Ama. Pinagkatiwala na namin sa iyo ang buong maghapong ito. Samahan mo kami, ingatan mo kami, Panginoon, Lord God, sa lahat ng papuri, pagsamba, pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen.